Dumako naman po tayo sa ating, palengke report. Samahan nating mamalengke ngayong umaga. Kumusta naman? Kaya pa ba ng budget? Ako talagang umaaray na. Sobra talaga. Update sa presyo ng mga bilihin sa mutya ng Pasig Mega Market at damdaming anawim ng mamamayan. Naroon si Nolan Ariola. Yes, Nolan. Maraming salamat mga kapanalig. Narito ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mutya ng Pasig Mega Market sa pakikipagtulungan ng Administration Office. Nanatiling nasa 30 piso ang pinakamurang bigas hanggang 40 piso kada kilo sa local rice. Sa presyo ng imported rice, nanatiling 45 hanggang 50 pesos ang kada kilo. Sa presyo ng kaling baboy, kasim 360 hanggang 380, liempo 400 hanggang 420, manok 190 pesos kada kilo. Sa presyo ng mga isda, tilapia 120, bangus 230, iwas 200, tamban 120 pesos kada kilo, yellowfin 240, tawilis 160, pampano 400 pesos kada kilo, matambaka 240, dalagang bukid 320 pesos kada kilo, bisugo 360, hasa-hasa 360, labahita 300, espada 360 pesos kada kilo, torsilyo 300, dilis 200 pesos, sarmolyete 260 pesos, galunggong 240 pesos kada kilo, tambakol 280, flying fish 200, oreles 260, bakoko 300 pesos, banak 200 pesos kada kilo. Sa presyo ng mga gulay, tumaas ang presyo ng kamatis sa dating 120, ito ngayon ay naging 170 hanggang 180 pesos kada kilo. Bumaba naman mula sa 10 hanggang 3 piso ang presyo ng ilan sa mga gulay. Sibuyas na pula 100 hanggang 200, sibuyas na puti 170 hanggang 200, bawang 180 hanggang 200, kalamansi 60 hanggang 65 pesos kada kilo, luya 190 hanggang 200, patatas 100 hanggang 200, carrots 200 hanggang 240, bagyo beans 250 hanggang 160, pechay bagyo 90 hanggang 100, sayote 90 hanggang 100, kalabasa 70 hanggang 80, sitaw 90 hanggang 100, ampalaya 100 hanggang 120, talong 70 hanggang 80 pesos kada kilo, pechay Tagalog 80 hanggang 90, siling pula 700 hanggang 800, repolyo 140 hanggang 160, broccoli 250 hanggang 300 pesos kada kilo. Ngayon pumasok na ang bear months, anong narapat gawin ng pamalaan ng DTI ng Department of Agriculture upang maging stable ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin? Yung problema na yan, paulit-ulit lang tuwing papasok ang Pasko. Siguro, kailangan tayo sa mga negosyante nga pagkatiwalaan natin na sumunod sa batas. I-guide sila kung tama yung pagbinta nila sa mamamayan nga yung ang higit na nangangailangan para maramdaman ng taong bayan ang gobyerno nagmalasakit sa mamimili. Kaya yung overprice, kailangan makontrol kaagad. Huwag sakalin yung mamimili na yung income nila limitado sa panahon ngayon. Yan ang tinig ni Ma'am Frank. Ang Immaculate Conception Cathedral ang pinakamalapit na simbahan sa mutya ng Pasig Mega Market. Ang lagyang paalala ng simbahang Katolika kapag nabigo, subok muli, kapag bumagsak, bangon ulit. Dahil laging may awa ang Panginoon Diyos sa bawat nilalang. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig, Nolan Ariola, sumainyo ang katotohanan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.